Alam mo yung kakaibang pakiramdam kapag lumabas ka ng bahay tapos, poof, andyan na naman ang kapitbahay mo. Nagdidilig ng parehong bahagi ng damuhan sa ikatlong beses ngayong araw? Oo, hindi lang yang guni-guni mo. Minsan parang may tenga ang mga pader at may mata ang mga palumpong. Yung mga kapitbahay na hindi mo alam kung hi lang o nagsasagawa na ng surveillance operation. Sila yung pwedeng gawing crime scene ang sarili mong tahanan. Na para tuloy, kailangan mong maglakad ng dahan-dahan sa paligid. Kung nahuli mo na ang sarili mong pabulong magsalita sa sariling kusina, baka sakaling may nakikinig, congratulations. Maaring sinasabi ng instincts mo na may dapat kang ikabahala. Sa video na to, ibubunyag ko ang 5 malinaw na palatandaan na ang kapitbahay mo ay hindi lang basta nausisero, minamanmanan ka na niya. Hindi ito mga inosenteng ugali lang, mga babalang hindi mo dapat palampasin, dahil pwedeng sirain ito ang katahimikan mo sa bahay. Kaya manatiling nakatutok, dahil sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung paano tukuyin ang panganib bago pa ito tuluyang pumarada sa driveway mo. At hey, kung naniniwala kang karapat-dapat kang magkaroon ng privacy na pwedeng palakpakan, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. Marami pa kaming kaalamang pangkaligtasan na darating para sa'yo. Sign number 1. Bigla silang dumadaan tuwing lalabas ka ng bahay mo. Naranasan mo na bang lumabas ng bahay at mapansin na isang kapitbahay na parang laging dumadaan at lumilitaw ulit at ulit? Hindi lang yan guni-guni mo. Minsan ang mga instincts mo ang unang linya ng depensa na nagsasabi sa iyo na may mali sa ilalim ng ibabaw. Hindi ko sinasabi ang mga inosenteng pagkakataon lang, yung mga simpleng hi kapag pareho kayong nagkuha ng mga sulat sa Sabado ng umaga. Hindi, ang tinutukoy ko ay ang nakakabahalang pattern na para bang may magneto sa bawat galaw mo. Kung saan ang mga casual na pakikisalamuha ay nagiging may layunin. Kung saan ang mga pagkakataon ay parang nagiging pagmamasid. Isipin mo ito. May isang lalaki akong kilala, si David, isang retiradong bumbero, na mahilig maglakad-lakad tuwing gabi pagkatapos kumain. Tahimik, simpleng bahagi ng kanyang routine. Noong una, hindi niya ito binigyan ng pansin nang mapansin niyang ang kapitbahay mula sa 3 bahay, ang layo ay palaging tinitingnan ng kotse niya tuwing dumadaan siya. Siguro coincidence lang, siguro wala lang, pero nang magtagal, naging mas matindi ito. Ano man ang oras ng pagpili ni David na maglakad, maagang hapon, hating gabi, minsan kahit pa sa ulan, laging nandoon ang kapitbahay, nagpapanggap na inaayos ang garahe, nagwawalis ng daan na malinaw na, o nakasandal sa kanyang kotse, nagsusurfing sa kanyang cellphone. Ang nagsimula bilang kaunting alalahanin ay naging mas malalim, isang pakiramdam na parang hindi lang siya minamasdan, kundi parang inaasahan na ang bawat galaw niya. Mayroong psikolohikal na termino para sa phenomenon na ito, hypervigilant observation. Ito ay kapag may nagmamasid sa mga ugali mo nang sobrang tindi na kaya nilang hulaan ang susunod mong hakbang bago mo pa ito gawin. At dito nagiging delikado dahil ang mga pattern ay hindi random. Binubuo ito sa pamamagitan ng atensyon, layunin, at kadalasan isang hindi malusog na pagkakabit. Ang isang kapitbahay na nagsusuri ng iyong routine ng ganito kabusisi ay bihirang simpleng mausisa lang. Binubuo nila ang kanilang sarili na naniniwala na ang buhay mo ay bahagi ng kanilang teritoryo. Naiintindihan ito ng mga stoiko, kahit na wala silang mga security camera o wifi. Tinuruan nila na ang kontrol sa isipan mo, hindi sa labas na mundo, ay ang pinakamahalagang proteksyon.
Sinabi ni Marcus Aurelius na ang kaguluhan ay hindi nagmumula sa mga pangyayari, kundi sa ating mga paghatol tungkol dito. Kapag nararamdaman mong may mali, dapat mong pagtiwalaan ang pakiramdam na iyon, obserbahan ito ng malinaw, ngunit huwag hayaan na ang takot ang magtakip sa iyong paghatol. Ang layunin ay hindi magpanik. Ang layunin ay maunawaan at tumugon ng may estratehiya. Kaya, paano ka magpoprotekta kapag ang pagkakataon ay naging tiyak na panghihimasok? Una, idokumento ang lahat ng bagay ng kalmado at sistematikado. Magtago ng pribadong talaan, mga petsa, oras, kung ano ang napansin mo, kung ano ang tila hindi pangkaraniwan. Hindi sapat ang tiwala pagdating sa personal na seguridad. Kailangan mo ng ebidensya, kasama na rin ang teknolohiya bilang iyong kaalyado. Mag-install ng mga kamera. I-check ang mga footage, ang maliliit na patterns, tulad ng kapitbahay na malapit sa bahay mo ilang minuto pagkatapos mong umalis, ay magpapakita sa paglipas ng panahon. Hindi lang ito makikinabang para sa iyong kapayapaan ng isipan. Mahalaga ito kung sakaling umabot pa ito sa legal na usapin. Isang taktika, baguhin ang predictability. Palitan ang iyong mga ruta, umalis sa hindi pangkaraniwang oras, i-park ang iyong kotse sa ibang paraan. Tingnan kung magbabago ang kilos ng kapitbahay mo. Kung talagang minamanumanuhan ka nila, mapapansin mong mag-a-adjust sila ng hindi natural na mabilis. Hindi ito paranoia. Ito ay vigilance. Ito ay ang pag-unawa na ang kaligtasan ay hindi lang basta pag-lock ng pinto tuwing gabi. Ito ay ang pagbabasa ng landscape ng buhay mo at ang pag-obserba kung sino ang tahimik na nagsusubok magbago ng mapa. Si David ay sa huli ay hinarap ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Hindi siya nagalit o basta-basta nag-akusa. Sa halip, kumilos siya bilang isang tunay na stoiko. Kalmado, makatarungan at handa. Binago niya ang kanyang schedule ng walang babala. Idinokumento ang paulit-ulit na presensya ng kapitbahay at tahimik na isinangkot ang mga lokal na autoridad nang ang kilos ng kapitbahay ay umabot na sa trespassing sa kanyang bakuran tuwing hating-gabi. Dahil pinagtiwalaan niya ang kanyang instincts na natiling composed at gumawa ng estratehikong aksyon, nakuha niya muli ang kanyang kapayapaan nang hindi bumabagsak sa takot o galit. Ang matigas na katotohanan ay ito. Kapag palagi kang nararamdamang minamasdan, malamang ay minamasdan ka nga. May kakayahan ng isipan na matukoy ang mga banta bago pa man makuha ng kamalayan mo. Ang pagpapabaya dito ay hindi lakas. Ito ay isang pagtataksil sa sarili. Ang tunay na lakas ay ang pagkilala sa banta, protektahan ang iyong kapayapaan, at magpatuloy ng tahimik at matatag na kumpiyansa. Ang iyong santuwaryo, ang iyong tahanan, at ang iyong isipan ay nararapat dito. Sign number 2. Ang teknolohiya nila ay nakatutok sa iyo. Ngayon, ang pangalawang palatandaan na ang iyong kapitbahay ay maaring nagmamasid sa iyo ay mas mapanlinlang dahil hindi ito kasama ang tunog ng mga yapak sa graba o isang katok sa pinto mo. Dumarating ito ng tahimik sa mismong hangin sa paligid mo. Sa digital na mundo ngayon, ang surveillance ay hindi na nangangailangan ng magulong pagsisikap. Isang simpleng lente na nakatutok sa tamang direksyon, isang nakatagong device, nakasing laki lang ng barya, isang router na tahimik na kumukuha ng iyong signal. Iyon lang ang kailangan para gawing pampubliko ang iyong pribadong buhay para sa isang tao na may masamang layunin. Kung nagsimula ka ng mapansin ang maliliit na bagay, isang security camera ng kapitbahay na parang nakakakita sa iyong harap na bakuran, sa bintana ng iyong sala, sa mga anak mong naglalaro,
Kailangan mong maintindihan na hindi lang ito kapabayaan. Hindi ito maling pag-install. Ito ay sinadyang aksyon. Ang emosyonal na epekto ay nagsisimula ng tahimik. Isang hindi mapalagay na pagtulog, isang hindi maipaliwanag na iritasyon, isang lumalaking ayaw magbukas ng iyong mga kurtina, at pagkatapos ay lalalim pa. Ang pagkabalisa ay nag-uugat. Ang iyong sariling tahanan na dating pinakamataas na kaligtasan sa mundo ay nagiging isang hindi nakikitang hawla. Nagsisimula kang magduda sa iyong sarili, nagtataka kung iniisip mo lang ito. Pero ang katotohanan, ang instincts mo, ay sumisigaw ng babala na ang iyong rasyonal na isipan ay masyadong magalang para tanggapin. Ang iyong espasyo ay nilalapastangan. Ang teknolohiya ngayon ay naging dahilan upang gawing madali ang ganitong uri ng panghihimasok. Ang isang kapitbahay ay hindi kailangang maging tech-savvy para maging anino na sumusunod sa bawat galaw mo. Isang smartphone na iniwanang nagre-record, isang Wi-Fi signal na kumukuha ng iyong mga pag-uusap, mga smart device na nagkakaroon ng aberya sa hindi inaasahang oras. Hindi ito mga quirks. Ito ay mga bitak na unti-unting lumalaki sa mga pader ng iyong kapayapaan. At bawat araw na binabaliwala mo ito, palalalim ng palalalim ang mga bitak na yan. Ang psikolohikal na epekto ng pamumuhay sa ilalim ng tahimik na pagmamasid ay nakakainsulto. Pinapalakas nito ang pagkawala ng iyong pakiramdam ng kalayaan, ng pagiging spontaneous, ng kakayahang mabuhay ng walang labis na pag-iisip sa sarili. Tumitigil ka na sa pagkanta sa kusina. Nagdadalawang isip ka bago lumabas. Binibilang mo na ang iyong tawa, iyong mga argumento, iyong mga kalungkutan. At kalaunan, hindi mo na talaga nararamdaman na buhay ka. Para kang nagpe-perform, palaging binabago ang iyong sarili para sa isang hindi nakikitang audience na hindi mo kailanman pinili upang aliwin. Ang isang stoiko ay magsasabi sa iyo nito. Ang paglabag sa iyong privacy ay totoo, pero ang pagsuko ng iyong kapayapaan ay isang desisyon. Tinuruan ni Marcus Aurelius na ang nakaharang sa iyo at sa iyong pagkatalo ay hindi ang mga nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka tutugon dito. Maaring ang mga device ng iyong kapitbahay ay wala sa iyong kontrol, pero ang depensa ng iyong isipan, ang iyong kaligtasan, at ang iyong dignidad ay nasa iyong mga kamay. Kailangan mong kumilos, hindi nang may panic, kundi nang may precision. Iikot ang iyong ari-arian na parang unang beses mo itong titingnan. Tumingin sa itaas, tumingin ng malapitan. Ang mga kamera ay maaaring magtago sa mga ilaw, mga peking bahay ng ibon, kahit sa mga sanga ng puno. Ang mga kakaibang Wi-Fi signal na biglang lilitaw kapag nandoon ka sa bahay ay hindi mga walang kwentang biro. Maaring ito na ang unang palatandaan ng digital na panghihimasok. Pag-drain ng baterya, mga smart device na nag-o-on kahit walang utos. Ito ang mga warning flares. Mag-armas ka ng teknolohiya, encrypted networks, firewall systems, mga kamera mo mismo, nakatutok kung saan sila dapat, para magbantay, hindi magsubok, mag-espiya. Kunin ang kontrol sa iyong mga digital na pintuan, gaya ng isang komander na pinapalakas ang kanyang lungsod bago ang isang pagsalakay. Pero higit sa lahat, unawain mo ito. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang basta-basta mabuhay sa ilalim ng pagmamasid. Ito ay ang pagtanggi na hayaang maging iyong tagapangalaga ang takot. Itakda ang iyong mga hangganan, pisikal, digital, at mental. At kapag nagawa mo na ito, mabuhay ka ng buo sa loob ng mga hangganang iyon, hindi tinatablan sa espiritu, kahit na may mga nagmamasid mula sa mga anino. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi ang kawalan ng panghihimasok. Ito ay ang pagtanggi na ipasa ang iyong isipan dito. Sign number 3. Alam nila ang mga pribadong detalye na hindi nila dapat malaman.
Alam mo ba na ang pribadong buhay ng isang tao ay maaring muling buuin gamit ang mas mababa sa 5 hindi sinasadyang pag-uusap na narinig sa loob ng ilang araw? Sa panahon ngayon kung saan ang impormasyon ay pera, ang kapitbahay na masyadong nakikinig ay hindi lang curious. Tahimik nilang binubuo ang plano ng iyong buhay. At ang pangatlong palatandaan na ang iyong kapitbahay ay maaring nagmamasid sa bawat galaw mo ay kapag tila alam nila ang higit pa tungkol sa iyo kaysa sa mga bagay na dapat mo sanang ipinagkatiwala lang. Nagsisimula ito ng tahimik. Isang kaswal na komento tungkol sa bagong trabaho ng iyong kapatid sa Phoenix, kahit na hindi mo naman nabanggit ito sa labas ng iyong mga pader. Isang kapitbahay na nagko-congratulate sa iyo tungkol sa mamahaling sneakers na in-order mo online. Sneakers na hindi mo pa nga nabuksan, mabagal itong pag-usad. Halos hindi mo ito mapapansin sa una. Pero kapag napansin mo na, hindi mo na ito maiiwasan. Ang kapitbahay na napansin ang bagong gupit mo ay isang bagay. Ang kapitbahay na alam na nakuha mo ito ng eksaktong 12:30 ng hapon noong nakaraang Martes at binayaran mo gamit ang iyong Visa card ay ibang usapan na. Hindi na ito pagkakaibigan. Ito ay surveillance. Mas nakakatakot pa ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Psikolohikal, ang mga kapitbahay na ito ay madalas nakakaramdam ng entitlement sa iyong buhay, isang maling paniniwala na dahil malapit sila sa iyo, may karapatan silang makialam. Inilalahad nila ang kanilang mga aksyon sa ilalim ng dahilan ng malasakit o kaswal na pagmamasid. Pero huwag kang magkamali. Ang pangongolekta ng maliliit at tila inosenteng detalye tungkol sa iyong pribadong buhay ay isang anyo ng kontrol. Ito ang paraan ng mga manipulador kumukolekta ng tahimik na armas na walang pahintulot mo. At ang mga epekto nito ay mas malalim kaysa sa simpleng pagiging komportable. Kapag ang isang tao ay kayang hulaan ang iyong schedule, mga galaw, at mga pribadong desisyon nang hindi mo kailanman ibinabahagi, ang iyong pakiramdam ng personal na kaligtasan ay nagsisimulang mawalan ng bisa. Hindi mo na mararamdaman ang pagiging malaya sa sarili mong tahanan. Nagsisimula kang mag-sensor ng iyong mga usapan. Sinusukat ang bawat salita, nagtataka kung ano pa ang narinig at nakatalog na. Mula sa pananaw ng isang stoiko, malinaw ang landas. Hindi mo kayang pigilan ang iba sa kung sino sila, pero tiyak na kontrolado mo ang mga hangganang itinakda mo. Tinuruan ni Marcus Aurelius na ang mga panlabas na pangyayari ay may kapangyarihan lamang kung bibigyan natin sila ng kapangyarihan sa ating mga isipan. Kung ang iyong privacy ay nararamdamang nilalabag, kailangan mong kumilos hindi sa pamamagitan ng padalos-dalos na pagharap, kundi sa pamamagitan ng pagkuha ng kontrol sa kung ano ang papayagan mong umalis mula sa sagrado mong espasyo. Magsimula ka sa pagtesting ng sitwasyon. Magbanggit ng isang peking plano, marahil isang biyahe na hindi mo naman itutuloy na maririnig ng iyong kapitbahay. Kung ang kapitbahay mo ay magbabanggit nito ng kaswal, nakuha mo na ang sagot. Ang pagsusulit na ito ay magaspang, pero ito ay brutal na epektibo. Samantala, palakasin ang iyong mga depensa. Limitahan ang mga pag-uusap malapit sa mga bukas na bintana. Gumamit ng white noise machines laban sa manipis na pader. Mag-ingat sa mga ipinopost mo online, kahit ang maliliit na detalye tulad ng iyong lokasyon o mga routine. Unawain na ang bawat inosenteng update ay maaring maging kasangkapan sa maling mga kamay. Ang paggawa ng malalakas na hangganan ng impormasyon ay hindi tungkol sa paranoia. Ito ay tungkol sa karunungan. Ito ang parehong prinsipyo na sinusunod ng mga Stoiko. Protektahan ang iyong mga pag-aari, ang iyong isipan, ang iyong kapayapaan,
ang iyong pribadong buhay mula sa mga hindi nirerespeto ang mga hindi nakikitang pader na mayroon kang karapatang panatilihin. Dahil sa katapusan ng araw, ang isang kapitbahay na nakakaramdam ng entitlement sa mga hindi nakikitang sulok ng iyong buhay ay hindi lang nakakaintriga. Binubura nila ang hindi nakikitang linya na naghihiwalay sa pampublikong interaksyon at pribadong buhay. Sign number 4. May pisikal na ebidensya sa paligid ng iyong ari-arian. Ang pang-apat na palatandaan na ang iyong kapitbahay ay nagmamasid sa bawat galaw mo ay isang bagay na hindi mo na maaring ipagwalang bahala bilang imahinasyon. Isang bagay na maaari mong makita, hawakan, at tiyakin gamit ang iyong sariling mga mata. Hindi na ito tungkol sa malabong pakiramdam. Ito ay tungkol sa pisikal na ebidensya. Ang mga hindi mapagkakamalang palatandaan na may isang tao na masyadong malapit sa iyong personal na espasyo, nagmamasid, humihipo, kumokolekta ng impormasyon nang hindi mo nalalaman o pumapayag. Isipin ito. Isang lalaking nagngangalang Richard na nakatira sa isang tahimik na suburb na neighborhood, laging may ugali ng bahagyang pagtutok ng kanyang welcome mat. Isang maliit na halos hindi namamalayang tanda ng pagiging nasa bahay. Pero isang gabi, pagkatapos bumalik mula sa isang weekend trip, nakita niyang maayos na nakatapat ang mat, parang inayos ng maingat. Pinabayaan niya ito sa una. Siguro tinangay ito ng hangin, sabi niya sa sarili. Pero kinabukasan napansin niya ang ibang bagay. Ang paso ng halaman sa harap ng kanyang pintuan, na palagi niyang itinataas patungo sa araw, ay inilipat patungo sa kalsada. At ilang araw pa ang kanyang mailbox, na karaniwan niyang isinara ng mahigpit, ay tila bahagyang nakabukas kahit na walang sulat na dumating sa araw na iyon. Ang mga ito ay maliliit na detalye, mga detalyeng madaling ipagwalang bahala kung gusto mong gawin. Pero sa kailalim-laliman ng kanyang puso, alam ni Richard na may mali. May isang tao na hindi lang dumadaan sa kanyang bahay. Nakikialam sila rito, minamasdan ito, tinatangkang tuklasin ang hangganan sa pagitan ng labas at loob. At ito ang dahilan kung bakit ang sign na ito ay emosyonal na nakakawasak. Kapag ang mga pisikal na bagay sa loob ng iyong pribadong espasyo ay nababago, hindi lang ito isang pagsalakay sa espasyo. Isa itong psikolohikal na pagsalakay. Ang iyong tahanan, ang tanging lugar na dapat ay nararamdaman mong ganap na ligtas, ay hindi na nararamdamang hindi matitinag. Ang iyong pakiramdam ng kaligtasan ay nawawala dahil ang kuryosidad ng ibang tao, o mas masahol pa, ang kanilang obsession, ay pumasok na sa iyong realidad. Ang mga banayad na pagkaabala ay maaring magbigay ng malalim na kahulugan kung alam mong pakinggan ito. Mga sulat na tila binuksan at hindi maayos na isinara. Mga pakete na inilipat mula sa karaniwang lugar na pinagsusulatan. Mga blinds o bintana na iniwan ng bahagyang iba kaysa sa pagkakaset mo sa kanila. Hindi ito aksidente. Ang mga ito ay mga palatandaan. At ang hindi pag-aksyon dito ay nagbibigay lamang ng mas maraming espasyo para sa pag-usbong ng nakaka-invade na pag-uugali. Iminumungkahi ng mga eksperto sa seguridad na mag-set up ng mga simpleng telltales. Isang piraso ng malinaw na tape sa ibabaw ng iyong door frame, isang maliit na piraso ng papel na maingat na inilagay sa pagitan ng pintuan at ng frame. Ang mga breaks o pagbagsak kapag wala ka ay magpapatunay kung may pumasok na tao sa iyong espasyo. Kung makakakita ka ng ebidensya, itala ang lahat ng detalye ng maayos. Magkuha ng mga larawan na may petsa, magtala sa isang pribadong journal ng mga oras, mga pagkaabala, mga nararamdaman. Hindi ito paranoia. Ito ay paghahanda. Ito ay pagtatayo ng pundasyon ng ebidensya
na makakapagprotekta sa iyo kung ang sitwasyon ay mag-escalate. Hindi matatawaran ang emosyonal na bigat ng mga ganitong natuklasan. Nagsisimula mong pagdudahan hindi lang ang intensyon ng iyong mga kapitbahay, kundi pati na rin ang mismong estruktura ng komunidad sa paligid mo. Ang tiwala na minsang napinsala ay hindi madaling maghilom. At kapag nasira ang santuwaryo ng iyong tahanan, ang bawat maliit na tunog, bawat maling ilagay na gamit ay nagiging paalala ng iyong kahinaan. Mula sa pananaw ng isang stoiko, may isang mahalagang katotohanan na dapat tandaan. Habang hindi mo kayang pigilan ang bawat panlabas na pagsalakay, maaari mong piliin kung paano ka tutugon sa loob. Gaya ng itinuturo ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang nagpapabahala sa atin, kundi ang ating interpretasyon sa mga ito. Ang pagkilala sa paglabag ay mahalaga. Ang mahinahong pag-aksyon at pagiging mahinahon, ang pagtutok sa seguridad ng iyong tahanan, ang pagdokumento ng iyong mga natuklasan, at ang pagpapalakas ng iyong kapayapaan ng isipan ay ang stoic na paraan ng pagkuha muli ng iyong autonomiya. Ang pisikal na ebidensya ng surveillance ay isang sirena ng babala. Ito ay patunay na may hangganan ng nalampasan mula sa kaswal na kuryosidad patungo sa hindi malusog na pagka-obsessed. Pakinggan ang iyong mga instinto, protektahan ang iyong espasyo, at pinakamahalaga, protektahan ang kalmadong santuwaryo ng iyong isipan. Sign number 5. Ang kanilang ugali ay nagiging obsession. Ang panglima at huling palatandaan na ang iyong kapitbahay ay hindi lang basta mausisa, kundi lumampas na sa isang mas mapanganib na bagay, ay kapag ang kuryosidad ay naging obsession. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa higit 70% ng mga kaso ng stalking, kilala ng biktima ang stalker at madalas ay pinabayaan ang mga unang babala. Iniisip na ito ay simpleng malasakit o walang harm na interes. Ang mga pag-escalate na ito ay bihirang mangyari ng biglaan. Dahan-dahan itong pumapasok, tinatanggap na para bang normal, inch by inch, hanggang ang sitwasyon ay maging hindi komportable at pagkatapos ay mapanganib. Gusto kong maglaan ka ng sandali at pag-isipan ang mga maliliit na interaksyon na naranasan mo sa iyong mga kapitbahay na nag-iwan sa iyo ng hindi komportableng pakiramdam. Ang paraan ng kanilang pagstay sa usapan ng medyo matagal. Ang mga komentaryo nila na tila tama lang ang timing. Parang alam nila ang mga bagay na hindi mo pa nasabi ng malakas. Ilang beses ka na bang pinatahimik ang sarili mo para lang maiwasang magmukhang paranoid o bastos? Gawin natin ito. Iniiwasan natin ang ating mga instincts na hindi naman ginawa para maging magalang. Ang mga ito ay nilikha upang tayo ay mabuhay. Hayaan mong ikwento ko ang isang kwento. Isang babaeng nagngangalang Karen na nakatira sa isang tahimik na suburban cul-de-sac ay hindi binigyan ng pansin ang kapitbahay na palaging magalang na nag-wave ng labis-labis tuwing aalis siya papuntang trabaho. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magtanong tungkol sa trabaho ni Karen. Binanggit ang mga maliliit na detalye na hindi niya naaalala na napag-usapan. Pagkatapos ng isang gabi na pagkatapos ng isang pribadong tawag sa telepono, kung saan nabanggit niya ang isang weekend trip. Isang notang, "Have a great trip," ang natagpuan niya sa ilalim ng kanyang doormat. Walang ibang nakakalam ng kanyang plano. Ang koinkidensya na ito ay nagpatibok sa kanyang dibdib. Pero sinabi pa rin niyang walang masama rito. Wala. Sa loob ng ilang linggo, ang kapitbahay ay nag-escalate na, pumasok sa likod bahay niya habang wala siya, na sinasabing tinitingnan lang ang ari-arian niya. Ang kwento ni Karen ay hindi kakaiba. Isang textbook na halimbawa ng kung paano nagsisimula ang mga paglabag sa hangganan hanggang ito ay lumala.
Psychologically, ang pagbabago mula sa kastwal na interes ng kapitbahay patungo sa hindi malusog na pagkapit ay isang nakakabahalang evolusyon. Hindi ka na tinitingnan bilang isang tao. Ikaw ay tinitingnan bilang isang bagay na kailangang i-monitor, kontrolin, at ipasok ang sarili sa iyong buhay ng walang pahintulot. Kapag ang mga kapitbahay ay nagsimulang magpanggap bilang iyong tagapagtanggol, iyong tagapagkatiwalaan, habang sabay na tinatangkilik ka mula sa komunidad, hindi na ito kabutihang loob. Isa itong stratehikong manipulasyon na naglalayong gawing dependent ka at mas madali kontrolin. Mula sa pananaw ng isang stoiko, ang sagot ay kailangang agad at makatarungan. Itinuturo ni Marcus Aurelius sa atin na ang mga panlabas na banta ay hindi tayo tinutukoy. Ang ating mga aksyon lamang ang tumutukoy sa atin. Ang dokumentasyon ay nagiging iyong kalasag, mga petsa, oras, mga usapan, at kahit ang pinakamaliit na kakaibang pangyayari. Bumuo ng isang timeline, hindi para sa emosyonal na paglabas, kundi para sa depensa. Kung magpapatuloy ang pag-escalate, may mga restraining orders, cease and desist letters, at anti-stalking laws upang protektahan ka. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga awtoridad ng maaga. Ang kanilang trabaho ay manghimasok bago pa maging isang trahedya ang sitwasyon. Makipag-ugnayan sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan at pamilya. Kapag ang mga mandaragit ay nagiging agresibo, naghahanap sila ng paraan para mag-isolate. Ang koneksyon ay ang pinakamalakas mong sandata. Hindi ito tungkol sa pagkonfronta. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong buhay, iyong isipan, at iyong karapatan na mabuhay ng walang takot. Ang obsession ay bihirang magpakita gamit ang mga flashing lights. Dahan-dahan itong pumapasok, nakatago bilang kabutihang loob, malasakit, o isang coincidence. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagkakaroon ng kamalayan sa pagbabago ng sitwasyon at kumilos agad ay napakahalaga. Ang tapang ay hindi nangangahulugang wala kang takot. Ang tapang ay ang paggawa ng hakbang upang protektahan ang iyong sarili sa kabila ng takot. Ang iyong mga instincts ay sinaunang mga kasangkapan na nahon para sa kaligtasan. Paniwalaan mo sila dahil kapag ang isang kapitbahay ay tumawid na sa linya patungo sa obsession, ang iyong katahimikan ay hindi makakapagpanatili ng iyong kaligtasan. Ang tanging magagawa ay ang iyong aksyon. Kung nakarating ka sa puntong ito, congratulations! Ikaw ay opisyal na bahagi ng 1% kayang makita ang pagkakaiba ng isang mabait na kapitbahay at isang full-time amateur spy. Alam mo na ang mga palatandaan, ang mga bitag, at pinakamahalaga kung paano protektahan ang iyong santuwaryo bago ito gawing personal nilang palabas sa telebisyon. Tandaan, ang kamalayan ay hindi tungkol sa pamumuhay sa takot. Ito ay tungkol sa pagsasara ng iyong mga pintuan bago pa man magtangka ang lobo na kumatok. Karapat-dapat kang mabuhay ng bukas ang mga kurtina at may kapayapaan ng puso. Hindi nagdududa sa bawat ingay sa mailbox. Kaya, paniwalaan ang iyong mga instincts, protektahan ang iyong espasyo. At kung ang video na ito ay nagbigay linaw sa iyong mga mata, huwag tumigil dito. I-click ang subscribe button at sumali sa komunidad na ayaw matulog ng may isang mata na bukas. At hey, ang susunod na video na pinili ng algorithm para sa'yo, hindi ito random. Ito ang iyong susunod na kalasag. I-click mo na ngayon, magpapasalamat sa iyo ang iyong hinaharap na sarili at ang kapayapaan ng iyong isipan.